Bueno, Eto sandali, na. andito na. Makakausap naman natin ngayon ang Department of Transportation. Yes. Dahil may issue ho tayong gustong itanong. Andito na, nasa linya natin DOTR Secretary Banoy Lopez. Yan. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Ay, good morning po Sir Weng at sa Ma'am Weng at sa lahat po na Oo. nakikinig at nanonood ng iyong O programa. bago tayo Magandang natin- umaga po. Good morning, sir. Bago natin puntahan yung pagbabawal na sa onboarding ng bagong mga driver at rider, gusto ko munang linawin, may napabalita na 100,000 ba? O Yung mga- by the thousand yung mga kolorum natin, ng mga motorcycle taxi ba yan? At saka mga TNVS. Pakipaliwanag nga yung secretary. Opo, unahin natin sa TNC, sa TNVS po. Mm-mm. Ang TNVS po, ang allowed po is only, based on our list po, Opo. is only 54,000 thereabout. Yun po yung may tamang prangkisa. Opo. Kasi ang may prangkisa pa yan, based on the vehicle itself. Doon Opo. po naka ano yung prangkisa. Now, nung nagbigay po ng ayuda ang DSWT, nagulat kami na ang mga drivers that are asking for supposed ayuda is lumagpas po sa 54,000, pumapalo pa nga ang base nga po sa listahan ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na po ng 100,000. Oh. Ganun lang po. So mga drivers po to. No, nung tinanong ko ang mga TNCs, ang paliwanag naman nila, may mga TNVS daw na may mga kumukuha na din daw ng mga sariling drivers. So sige, sabihin natin kung ganun man yung sitwasyon, hindi pa rin tumatama yung aming numero, no? Kapag kahit na we're going to adopt their argument, ay may sumusobra pa rin na mga halos na 30,000 na vehicles na walang prangkisa. Ano yung sinasabi, Secretary, na kumukuha na rin ng bihikulo? Yung driver? Hindi, kumukuha na po yung example po ako, TNVS driver po ako. May ikaw sarili may-ari. sasakyan ako. Yes. Ako may-ari. May sarili na rin daw silang mga driver. Hindi, parang normal na yan. Oo. Kasi marami ako narinig na gano'n. Kumukuha sila, Tama po. nagtatrabaho Tama sila, po. alam naman sila magiging driver. Oo. Kuha sila sa sakyan, tapos mag-hire sila ng driver. Oo. Para yan naman Tama ang... po, pero sa basa sa amin, sa base sa aming pag-iimbestiga namin, meron pa rin lumalabas na mga 30,000 na Dami. vehicles na under TNVS po, TNC, na wala pa rin prangkisa. Nako. Yun po yung punto po namin, okay. na kolorum pa rin. Doon sa Ngayon, sa EPSA, motorcycle yes, taxi oo. naman po, ang cap po niyan, di ba, there are like 3 or 6 po yata na motorcycle platform providers, Yes, mga TNCs dito. Opo. So per provider, binibigyan natin ng cap. Ang suma total ng cap is only 78,000. Ang riders po na nasa kalsada is lalagpas na po yata ng mga 200,000. Wow. Oh my God. So sumobra na po sila talaga. So, Ganong karami yung kolorum natin na sasakyan. Bakit hindi po ito na-monitor, Secretary? Nasaan ang failure dito? I have to be honest po, no, may maling sistema po kasi dito. Ang nangyari po dito kasi binigay sa mga TNC ang pag-o-onboarding ng mga sasakyan. So for example, I'm a TNC provider. Umpisahan ko muna sa TNVS po, no, Oo. sa four wheel, no. So sasabihin ng ang ginawa po dati ng DOTR LTFRB po, no. LTFRB. Ibibigay sa TNC, o sige, mag-onboard kayo na mag-onboard yung sakyan bago namin ayusin yung prangkisa. ganon. So, ang nangyari naman ngayon, onboard sila ng onboard na wala namang prangkisa. Ngayon, yung TNC naman, alam naman dapat nila na hindi sila nag-o-onboard na walang prangkisa. So, binago natin ang sistema ngayon. Ang sistema, no, una, ginawa nating digitalization ang pag-a-apply ng prangkisa for four-wheel. Mag-open tayo ng slot. Ngayon, kapag nag-open na, kung sino yung gusto mag-apply at ipoproseso na mabilisan, kapag meron na kayong provisional authority or meron na kayong prangkisa, doon ka na maghanap kung sinong gusto mong TNC. Hindi naman kami magsasabi. Ikaw na mamili. So, binaliktad natin. No, bagamat we started with that, we started January o February yata, pinahinto ko. The reason why pinahinto ko po, kasi lumabas nga po itong issue na napakaraming tempo kolorum ng mga drivers. At kung gagawin naman namin ay i-open namin lahat, baka hindi sila ma-prioritize. So ang polisiya po namin ngayon na kahit papaano ay bibigyan ng priority itong mga tempo kolorum na drivers. Kasi kawawa din sila. Naging biktima sila
ng masasabi nating Maling ayaw ko sistema. sabihin maling sistema, pero not efficient system. Oo. So ano magiging ano pong magiging way para dito sa mga tempo drivers na ito o tempo colorum na para maging legal sila? Bibigyan pa ba sila ng chance na maging legal? Mabibigyan ba sila ng franchise, secretary? Or hindi na dahil sobra-sobra na po sa kota? Una po, no, there must be accountability, Ma'am Weng. Yes. Kaya sinasabi ko, that's why nag-issue po ako ng kautusan, I think kahapon niya to nung isang araw, na inatasan ko ang LTFRB na maglabas ng isang order na pinapatigil ko muna itong onboarding. Opo. No, pangalawa, maglabas sila ng isang panuntunan kung paano natin maayos to. Ito, digitalization, how to become more efficient. At pangatlo, is yun nga, may pananagutan. Ang tinitingnan ko po muna dito is definitely alam ito ng TNC. Yes. Yung mga providers, hindi pwedeng hindi nyo alam to. Kasi ang dali pong makikita to Kasi may obligasyon silang ibigay yung master list sa amin. No? At makikita naman nila kung sumosobra yung kanilang mga Bilang. sabi natin mga bilang. Kasi dalawang bagay lang po sinasabi ko, kayo ba nagbabayad ng tamang buwis? Yes. Kung kayo nagbabayad ng tamang na buwis, di nakita nyo ng sobra yan. Kasi we just allowed you 54,000 as a whole or 78,000 sa motorcycle tax as a whole. No? Ang pangalawa is kailangan ko imbestigan kasi may narinig po ako na merong onboarding fee po, Ma'am Weng, Sir Weng, kung alam nyo. Magkano ganun? daw Yung po? ang onboarding fee ranges from 25 to 90,000. Merong express onboarding fee pa. Aba, At galing ito sa mga TNVS po na magbabayad sila ng ganito kung gusto nila ma-onboard kaagad. And the reason why kinakagad din ito ng ating mga TNVS drivers, kawawa din po sila. Kasi nakapag-loan na sila. Yes, Yes, may oo, nakapagkuha ka na ng kotse. Okay, oo. Tama. So yung mga ganito, ang ginagawa nila, sige magbayad ka ng mas malaki na onboarding fee para ma-onboard ka na at wala ka pang prangkisa. Hindi maayos po yun. Okay. Ngayon, kung saan napupunta yung pera, yun yung pinapa-investigahan po natin. No? At pangatlo po, sabi ko, meron at merong kababayan, meron at merong kasalanan din dito ang mga government officials. Opo. Either DOTR, either LTFRB, either present or former officials. Okay. Kasi hindi pwedeng hindi nyo alam. With such magnitude po na napakalaki ang sobra, ang colorum, Yun. ay either nagbubulag-bulagan ka o hindi nakikita. Alright, So Secretary- moving forward po. Opo. Biti lang tayo sa oras, Secretary. Oo. Pwede Pero ba tayo mag-take to take dito two tayo, next week? Secretary. Magandang Kasi ang usapin laki yan. ng issue Opo. na to, hindi natin pwedeng Pero- talikuran ito, Secretary. Yes. Oo. Pero Ma'am Weng, Sir Weng, if I may just say po, no, we start with the digitalization. Mm. We're going to prioritize, of course, kung yung mga tempo colorum will find a way na kahit papaano, no, we may siguro lalakyan namin konti yung kapos lahat, pero we have to take into consideration the other transportation modes Opo. also. Alright, sige, Secretary. Oo, kasi- Secretary, Sige. thank Sige you po. Good Secretary, morning. thank you, Ma'am Weng, Good Sir morning Weng, po. have a good Thank day you. po. Thank you. Bye-bye. Secretary Giovanni Lopez, Department of Transportation, mga kapuso.